Sample problem on spiral curve. So basahin lang natin diretso yung sample problem natin. So the length of a spiral curve that connects a tangent with a 6-degree curve is 80 meters. Determine the spiral angle and the deflection angle at the first quarter point. So sulat lang natin yung given natin. We have the length ng spiral na curve, 80 meters. So that's LC. And then you have the degree ng simple curve natin sa gitna. So that's a D, which is 6 degrees. And then pinapahanap sa atin dito is the spiral angle and the deflection angle at the first quarter point. So ito, sinulat na natin yung mga equations dito sa tabi, no? Kasi alam natin of course na maraming equations or formula ng spiral curve. So para hindi na tayo malito, no? So ito yung equation ng spiral angle at any given point dun sa spiral curve natin. Tapos ito naman yung equation ng deflection angle at any given point naman, no? Kahit saan dito sa curve natin. Ngayon, dito sa figure natin, ito yung TS. Tapos, ito L is 20 meters. Ginawa natin 20 meters yan kasi yung pinapahanap sa atin is first quarter point lang, which is 1/4 siya nung total na spiral na length. So, which is 80 divided by 4, that's 20 meters. Okay? So, i-discuss lang natin yung difference ngayon ng spiral angle tsaka nung deflection angle. So, dito sa figure natin, ito yung tangent, no? Ito yung tangent na line. So, ang spiral angle is yung angle galing dito sa tangent papunta dun sa tangent naman ng isang point dun sa kung saan, no? Along dito sa spiral natin. So, ito yung tangent dun sa point na yan. Tapos, ang magagawang angle in between the two tangents, yung tangents natin dito sa curve, yung long tangent saka yung tangent natin at that point ay yung spiral angle, no? So, remember na yung mga points dito sa spiral angle natin, may mga tangent yan, no? Kasi yung tangent, isang beses lang naman yan dadaan dun sa curve natin, no? At a single point lang, okay? And then yung deflection angle naman is pag i-extend natin yung line mula dito sa TS papunta dun sa point na interest natin, in this case yung point at 20 meters, ang magagawang angle naman between the tangent and the extended na line, yung green na, yan, na line na yan, ito, that's the deflection angle, no? So, yun yung difference nila. So, ito yung spiral na angle, ito, and then you have the deflection angle, okay? So, himay-himayin na natin yung equation natin, no? So, ito yung gagamitin natin, equation para makuha si spiral angle tsaka si deflection angle. So, first, dito sa S natin, given of course si L, that's 20 meters, tapos si RC ay wala. Si LC naman is given. So, yung kukunin lang natin dito ay RC, no, para makuha natin si S. Tapos, pag nasolve na natin si S, masosolve na natin si I, no? Kasi, yun, makukuha natin dito. Yan yung gagamitin natin dito. So, ito yung equation ng I, provided na same sila ng point, yung S tsaka yung I, kung saan sila kukunin. So, in this case, ito yung figure natin. Same lang yung point na kinukunan natin, 20 meters, no? First quarter point lahat. So, for example, pinapahanap sa atin si deflection angle at midpoint. So, iba na naman yung S na kukunin mo dun. S naman ang midpoint. Saka mo gagamitin si I. Okay? So, timing lang to na pareho lang sila na first quarter point. So, diretso lang. Kung ano makukuha natin S dito, yun na din yung gagamitin natin dito na S sa pagkuha ng I. Okay? So, diretso na tayo sa solution natin. Saan ba natin makukuha si RC? Kasi yun lang naman yung kailangan natin. Given si degree, yan, pwede tayong gumamit ng arc basis. So, sa arc basis, we have S equals, ito yung basic na equation ng arc length. Again, i-discuss lang natin ulit na para baka nakalimutan. So, this is the degree, tapos ito naman si R, tapos ito si 20 meters. Yan yung sa arc basis. So, therefore, we have 20 meters, that's equivalent to RC. Lagyan na natin RC, no? Tapos yung degree. So, therefore, si degree is just equivalent dun sa, hindi, si RC pa lang hinahanap natin dito, no? So, therefore, si RC is just equivalent to 20 meters divided by degrees, okay? Or, yun, degrees nga yung unit. So, naka-degree, so kailangan natin i-convert siya, no? So, kailangan natin lagyan ng pi over 180, okay? Tapos, yun, lalagay na natin yung mga given. So, that's 20 meters divided by 6 degrees times pi over 180 degrees. Magkakancel ngayon yung degrees. Pi na lang yung matira sa baba. Tapos, meters na lang yung matitira na unit. So, dito tayo sa calculator natin. That's 20 divided by 6 times pi divided by 180.
That's 190.98, or gawin na lang natin 191, no? 191 meters. Okay? So that's RC. So ngayon nakuha na natin si RC. Solve na natin dito si S. So dito tayo, no? So we have L squared is 20 meters kasi quarter point. Tapos divided by 2 times 191 meters. Yun yung radius natin, no? Tapos 80 meters naman yung LC. Ito yan. Times 180 degrees divided by pi. Okay? So magkakancel lahat ng unit natin dito. 2 meters dito sa baba, tapos 2 meters din. So degrees na lang yung matitira. So we have S is equivalent to 20 squared times 180 divided by, we have 2 times 191 times 80 times pi. That's 0.75 degrees. Tapos dito naman tayo sa I, substitute lang natin si S. So that's 0.75 degrees divided by 3. So automatic na 0.25 degrees yung sagot natin. Kasi divide lang. So ito na yung sagot natin for the spiral angle and the deflection angle. So madali lang, no? Basta makabisado nyo lang yung equations natin, okay? So yun, kabisaduhin nyo lang, tapos practice ng solve ng problems, lalo na dito sa spiral curves, no, na maraming mga equations na involved. Okay? So yun na yun para sa sample problem na to, and mag-upload ulit tayo ng mga additional pa na sample problem ng spiral curves. And again, thank you for watching, and see you sa mga next na video uploads natin. Thank you.